Chinese research Ngayon nga vessel guys, may marks na ako dito. Ito nalagay ko na. Pati It ito ang dalawang has an bukuan yung overall makeup. length of 114 meters Ilalagay ko and yung a tonnage of 2,300. It departed Guangdong Province, China, last 31 March. Yan na ba? Hindi ka And mag-iyak. it entered Hindi ka na makaiyak. our exclusive economic zone up north last April to around 9 p.m. Around 9 p.m. Ilalagay ko na guys. And since then on, it stayed within our own exclusive economic zone, which is seemingly conducting maritime scientific research because of its consistent patterns of Isang squishy. navigation. Tatong sticker. As of 7 a.m. today, the distance of the Chinese research vessel is 103.86 nautical miles from Itbayat, Batanes. As we speak right now, the Commandant of the Philippine Coast Guard has already directed our Coast Guard aircraft to challenge this Chinese research vessel and for us also to document such unlawful and unlawful activity of the Chinese research vessel in our own exclusive economic zone. Ay, nabilo. Dito ko na nilalagay guys sa baba. Ay, bawal. Isang quest na lang ito. Ito yung unang stickers. Yung sticker. Titiklop ako. Susunod ating blocks. Mainit na issue ngayon ang tila umiinit pang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng ating mga tropa at ng China. Nababahala ang mga kaanak ng tatlong Pilipinong inakusang espiya sa China. Sabay panawagan sa Malacanang na tulungan ang mga ito. Paniwala nila, pinilit umamin ang mga tatlo base sa huli nilang mga mensahe bago maaresto ang tugon ng palasyo. Sa pagtutok ni John Canandal. Ilalagay ko na lang sa Inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV o China Central Television ang video na ito ng tatlong Pilipinong inaresto ng China dahil sa umano'y pang-espiya. Dalawang lalaki, isang babae na batay sa ulat ng CCTV, umamin umanong espiya sila ng Pilipinas. Eksklusibo namin nakausap ang kanilang pamilya at tulad ng National Security Council, naniniwala silang scripted ang video at mukhang pinilit lang ang tatlo. Kaya nagtapos. Si kahit anong gawin nila doon, pag sabihin ng authority doon, Huwag ko na lang kaya yung load. survival nila. Hindi po namin alam, sir. Kung pinilit siya, maaari. Imposible po talaga, sir, na mag-iiya po siya doon. Saka vulnerable po yun. Yung personality niya. Sabi ng Chinese media, sinabi ng tatlo na nirecruit sila ng isa umanong operatiba ng Philippine Intelligence Service na sabi ng NSCI hindi anila lehitimong ahensya. Sabi ng ama ng isa sa mga inarestong Pinoy, sana maberipika ng gobyerno ng Pilipinas kung totoo ito. Anya nakapag-chat pa ang anak sa pamilya matapos maaresto noong Enero. Nakapag-chat sa ibang ginamit na cellphone. Yan ay sa kanya. Wala kang ginamit doon. Anong alam nila? Under investigation sila. Paano daw siya inaresto, sir? Ang pagkalang ko siguro doon sa accommodating nila. Ang isa namang naaresto, huling sinabi sa pamilya na may pupuntahang job interview sa Wenchang City. Kapwa na nawagan ng dalawang pamilya kay Pangulong Bongbong Marcos na tulungang maibalik sa bansa ang kanilang mga kaanak. Pinsan na po nilang pag-responde sa mga bata. Ayun, makakawin na lang sila. Next yung ito. Tummy discomforts can disrupt your learning.
Labo yung camera. King